watching lights beyond the stars. Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. My wood falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. We traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang, ang panatang mong handog ay doon ko inaaral. Mga bansa sa lupa'y kay Yahweh magsisibali. Lahat ng mga lahi maaalala siya't sasambahin. Magsisiluhod lahat ang mga palalo't mayayabang. Yuyuko sa harap niya mga taong hahatulan. Tayo pong lahat, maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pinagkaloob niyang araw para sa amin. At sa nagdaang linggo, Panginoon, na sinamahan niyo kami at kinabayan niyo kami sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Dalangin po namin na turuan niyo po kami na mas umunawa, mas tumulong, mas intindihin yung kapwa namin, Panginoon, at mas lumago po yung kaalaman namin sa pakikitungo sa aming mga kapwa, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pagkain na aming natatamasa ngayon, Panginoon, kahit panahon po ng pandemya. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming gabayan at iligtas sa anumang kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Christ for the world we sing, the world to Christ we bring, with loving zeal, the poor and them that mourn, the faint and overborne, sin sick and sorrow worn, whom Christ doth heal. Christ for the world we sing, the world to Christ we bring, with fervent prayer, the wayward and the lost, by restless passions tossed, redeemed at countless cost from dark despair. Christ for the world we sing, the world to Christ we bring, with one accord. With us the work to share, with us reproach to dare, with us the cross to bear, for Christ our Lord. Christ for the world we sing,
The world to Christ we bring with joyful song. The newborn souls whose days reclaimed from error's ways, inspired with hope and praise, to Christ be. Para sa panalangin ng pagsisisi, mga kapatid, ganito ang panawagan sa atin ayon sa Gawa, Kabanata 3, Talata 11. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, dumako po tayo sa ating pansariling pangumpisan at pagpapahayag ng ating mga kasalanan sa harapan ng ating banal na Diyos at maging ating mga kasalanan sa ating kapwa. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon habang pinapakinggan po natin ang marangang tugtugin. Matapos po tayong mangumpisal ng ating mga kasalanan, lagi pong ipinagkakaloob ng Diyos ang mga salita ng kapanatagan. Pakatandaan ang binabanggit sa Efeso, Kabanata 1, Talata 5 hanggang 8, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon, kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay pinatawad na. Purihin ang Diyos. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 8, Talata 26 hanggang 40. Si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza." Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang eunuko na pununong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, "Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa?" Sagot naman nito, "Paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatan, binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, "Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?" Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno,
tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigan ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Ikalawang pagbasa na matatagpuan muli sa Bagong Tipan sa aklat ng Unang Juan, Kabanata 4, talata 7 hanggang 21. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, pag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkakalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayong iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang mga kapatid. Pagbasa ng Ebanghelyo na matatagpuan natin sa Kabanata ng Juan, 15, mga talata 1 hanggang 8. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana,
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napararangala ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo magiging mga alagad ko. Mga kapatid, pinagpala po tayong mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Kung tayo nagtanim ng halamang namumunga, ano ang ina-expect natin? Di po ba inabangan natin magkaroon ng bunga silang buwan lamang ito? Kung ito ay mga short-term plants, crop plants, ngunit kung ito naman ang mga fruit-bearing trees, no? Tulad ng mangga, langka, kaimito, o iba pa, medyo mahabang taon ang aantayin bago ito magbunga. Siyempre, ang bottom line pa rin ay excited tayo na makita ang bunga ng itinanim natin. Last week, sa ating Ebanghelyo ay nagpakilala ang Panginoong Hesus bilang isang mabuting pastol. Mapapansin natin dito ang ginawang pagkukumpara ng Panginoong Hesus na kung may mabuting pastol ay meron din namang masama. Ito yung mga bayaran o upahang pastol na kapag may sumasalakay na asong gubat sa kawan ng mga tupa ay siya ang nauunang tumakas. Sa ating pagbasa ngayon, muli natin makikita na si Jesus ay nagpakilala bilang isang tunay na puno ng ubas. At kung mapapansin natin muli, ang Panginoong Hesus ay may binigay muling pagkukumpara. Meaning to say, kung may tunay na puno ng ubas, ay meron din namang peking puno ng ubas. Malamang plastic na ubas yun. At dahil peke, wala itong kakayahang mag-produce ng totoong bunga. Ika-5 linggo ngayon ng muling pagkabuhay at nais kong i-share na mensahe ngayong umaga ang tinutukoy ni Jesus sa Juan Kabanata 15, talata 1 hanggang 8 tungkol sa pagkakaroon ng bunga o pangumunga ng mga Kristiyano. Upang ipaliwanag kung sino si Jesus at ang ating ugnayan sa Kanya, ginamit niya ang halimbawa ng puno at mga sanga. Pagbulayan natin ang tekstong binasa, ipinaalala sa atin ni Jesus sa verse 1 na siya ang tunay na puno ng ubas. Tayo na mga mananampalataya o believers ay mga sanga at ang Ama sa langit ang nagtanim at tagapag-alaga ng ubasan. Ito ang kahulugan ng mga simbolong binabanggit sa ating talata ngayon. Tanong, bakit mahalaga na tayo magkaroon ng bunga gaya ng inaasahan ng Panginoon? Ibig ni Jesus sa atin bilang kanyang mga makabagong alagad, mga totoong tagasunod at mananampalataya niya, na magkaroon dapat ng bunga o maging magbunga tayo. Kung ganoon pala ang nais ng Panginoon, dapat lamang naisin din talaga natin na magbunga. Sa totoo lang, if we profess to believe in Christ but fail to bear fruit, it makes us wonder whether our conversion experience is genuine or not. Check po natin ang ating mga sarili. Kung sinasabi mo matagal ka ng Kristiyano, ano ang bunga nito sa iyong buhay? Ano ang naging bunga
ng pagiging Kristiyano mo? O ano ang bunga ng pagkakaroon mo ng relasyon sa ating Panginoon? O baka naman ikaw ay simba uwi, at pagkatapos wala naman talagang nagkakaroon ng kakaibang bunga sa iyong pananampalataya. Meron ka bang naakay na madalas sa ating church? O meron ka bang nasishare ng gospel at ito pa ay nadala mo sa ating iglesia? Marami pong Kristiyano ay ganun lang ang pananaw na matawag nating Kristiyano ay akala nilang pagiging Kristiyano ay tuwing linggo lamang. Hindi po. Ito po ay talagang meron pong kaakibat na responsibilidad na tayo po ay inaasahan ng Diyos na magkaroon ng bunga. Kasi real believers really bears fruit. No? Maliwanag po yun. No? May sari-saring uri ng bunga na binabanggit sa Biblia. God expect us as believer to bear these spiritual fruits. I-check natin ang ating sarili kung meron ng ganitong bunga ng pananampalataya sa ating buhay. Halimbawa, bunga ng mabuting gawa. Mababasa po natin yun sa Colosas, Kabanata 1, Talata 10, o fruit of good works. Ano bang klase ng paglilingkod ng mga mabubuting gawa ang iyong naisagawa na bilang Kristiyano? Ikaw ba ay tumutulong? Ikaw ba ay naglilingkod? Ikaw ba ay tumutulong sa mga taong nangangailangan? Pangalawa ay fruit of righteousness, bunga ng katuwiran. Ikaw ba ay namumuhay sa katuwiran o namumuhay ka sa kabanalan? Alam nyo, tayo po ay iniligtas ng Panginoon, hindi lamang po para magkaroon tayo ng kaligtasan. Niligtas po tayo ng Panginoon upang magpatuloy tayo sa kabanalan at sa katuwiran at sa kalooban ng Diyos. Kay fruit of the Holy Spirit, ito, alam na alam po natin ito. Yung Galatians, sa Galatia, Kabanata 5, Talata 22 hanggang 23. Ito po yung bunga ng banal na Espiritu. Yung love, joy, peace, meekness, goodness, self-control. Ito po ba ay nagmamanifest sa atin? Gusto ng ating Panginoon, bilang tayo yung mga tagasunod niya, we have the fruit of the Holy Spirit. Alam po ay fruit of winning souls. Tayo po ba ay nagbabahagi ng mabuting balita? Katulad po ni Pablo, si Pablo po sabi niya, hindi ko ikinakahiya na ipahayag ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng isang tao. Meron po tayong ganitong bunga. Ilan na po ba ang ating nadala sa ating paanan ng Panginoon? Hindi po tayo mismo ang magdadala, kundi ilan na po ang ating nabahaginan. Remember, we are God's ambassador. Tayo ang representative ng Diyos bilang mga Kristiyano, tayo ang representative ng Diyos dito sa lupa upang ipahayag ang kanyang mabuting balita. So, meron po ba tayong ganitong bunga na nakakapagdala tayo ng mga tao, ayon sa Colossus chapter 1 verse 6, yung pong fruit of evangelism, yung tayo po ay merong ganitong bunga ng pag-ibanghelismo, katulad din po ng ginawa ni Pablo. Si Pablo po ay tunay na maraming naging bunga ang kanyang pananampalataya at marami pong sumunod sa buhay ni Pablo. At nakita po natin na si Pablo ay tunay na ginamit ng Diyos. Pagamat siya ay naging persecutor nung una, nakita din po natin ang bunga ng pagbabago sa buhay ni Pablo. At si Pablo ay ginamit ng Diyos sa pag-ibanghelyo, sa aklat ng mga gawa at sa mga naisulat niya pa sa bawat iglesia. Now, ang tanong po, kung gayon, ang nais ng Panginoon sa atin na tayo magbunga. Naalala po natin, binabanggit ko sa teksto, ang isang hiwalay sa puno ay walang saysay. So, kailangan po, isa sa pinaka-importante po upang tayo ay maging mabunga, isang kailangan po na pinaka-importante, tayo ay tunay na nakaugnay sa ating Panginoon. Sabi niya, isang sangang hiwalay sa puno ay walang saysay. Pansinin niyo po, may binigay na babala ang ating Panginoong Hesus, Ang isang sanga daw na walang bunga ay pinuputol at tinatapon sa apoy. At yun ay,
nakakatakot, no? Pinuputan nila tapos sabihin tayo ay mga wala nang pakinabang, no? Sapagkat gagawin na lang tayong panggatong, no? Yung po ang magiging kalagayan ng isang sanga na wala nang ibibigay na bunga. Kikita po natin yun sa mga nagpuprun, no? Yung po mga naghahalaman, no? Pinuputulan nila, no? Actually, dalawang aspeto po ito. Yung pagputol po, sinasabi dito ay pinuputulan daw po ng isang nagtatanim yung kanyang tanim upang lalo pa ito maging mabunga. Ito yung tinatawag na pruning process na kung saan ay ang salita ng Diyos, no, na tumutukoy sa atin, ang siya nagpuprun, no, ng ating buhay is the Word of God that prunes our Christian life, no? Mahalaga po yun. At isa naman, yung totally talaga, kinakat na. Dahil wala na ang pakinabang, walang silbi na yung sanga na yun sa puno na nakadugtong lang doon, pero hindi talaga nagbubunga. Sa madaling salita, ay mamamatay na yung sanga na yun dahil ito ay hiwalay na doon sa puno. Talagang totally, ito ay tinatanggal. O kaya po, mahalaga na tayo ay magkaroon ng bunga. Now, ang tanong, paano tayo magiging mabunga bilang mga Kristiyano? Number one, to bear fruit, we must abide in Christ. Yung pangunang kailangan natin gawin, no? We must continue abide in Christ. No? What does it mean to abide? Why do we need to abide in Christ? And how do we do this? Jesus emphasized here abiding. No? There is a need to abide in Jesus in order to bear any fruit ayon sa John 15:4. No? Ang keyword dito ay abiding. No? Abiding sa Tagalog, pananatili o manatili. Abide means to be held, kept continually, and to dwell, remain, and be present. Dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, kung hindi tayo nakaugpong, nakadikit sa Kanya, wala tayong magagawa. No? Maliwanag po yun. We can do nothing or anything if we do not abide in Christ. If we are not connected with Christ, we can do nothing. Ang isang tao na hiwalay kay Kristo ay talagang walang magandang patutunguhan ng kanyang buhay. No? Tanging si Jesus ang nagbibigay ng kaayusan sa ating buhay at maging bilang mga Kristiyano, no? Kung sinasabi natin tayo ay Kristiyano, no? Tayo ay nagpo-profess na tayo ay Kristiyano, dapat meron tayong malalim na kaugnayan at koneksyon sa ating Panginoon. Because being a Christian, no, na hindi tayo talaga totoong nakaugpong sa Panginoon, no, these fruits will not manifest. Makatotohanan ang sinabi ni Jesus nang ginamit niya ang ilustrasyon ng puno at sanga na dapat magkaugpong para tiyak na magbunga. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Branches are dependent on the vine. Maliwanag po yun, no? Branches are dependent on the vine. At we know, no? Alam po naman natin, katulad ng binanggit natin kanina doon, no? Jesus is the true vine and we are the branches. We, no? Sino yung we? We as His follower, we as His believer, no? We are His disciples, are the branches. A branch left alone and not attached is dead. No? Alam naman po natin yun, no? Subukan yung meron kayong tanim, tanggalin nyo dun sa puno, ano mangyayari dun? No? Mamatay po talaga yun. So, huwag nating alisin yung ating koneksyon. Huwag nating putulin, no? Huwag tayong lumayo sa Panginoon upang hindi mamatay yung ating pagkakadikit sa Kanya. There is no life in it. And it's not good for anything but to be born. Susunogin na lang. This is a picture Christ has given us for our lives.
without being attached to Him. It is Jesus we must draw life from. No? Kay Jesus tayo kumukuha ng buhay. It is Jesus we must draw life from. Sa Kanya tayo kumukuha ng buhay. Sa Kanya tayo kumukuha ng spiritual nutrients ng ating mga spiritual na pagmumuhay. A branch cannot live on its own. Totoo naman po yun. It needs to be connected to the vine. We can only bear fruit through communion, connection with Christ through the Spirit. Amen po ba? Tuwirang sinabi nga ni Jesus sa talatang 1 at 5 na tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang tunay na puno ng ubas. Ganito din ang nais ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, sa mga mananampalataya na katulad natin, na dapat lagi tayong nananatili sa Kanya. We as Christians were commanded. Hindi po ito optional, no? We as Christian were commanded to abide. Ibig sabihin pala, ito ay mandato, commanded, utos. Bearing fruit requires abiding in Christ. Ulitin ko po. Bearing fruit requires abiding in Christ. The true branches represent the true believers. And believers who bear much fruit bring glory to God and prove that they are true disciples of Him. Amen. Ayon po yung sa John 15 verse 8. Pangalawa, to bear fruit, we must stay close to Christ. Yung una, to bear fruit, we must continually abide in Christ. Second, to bear fruit, we must stay close to Christ. Tanong, gaano ba tayo ka-close sa ating Panginoong Jesus? Gaano ba tayo ka-close sa ating Diyos bilang mga mananampalataya? No? Meron po akong nabasa na Lunes daw, nakikipaglaro sa mundo, sa kasalanan, hanggang Biyernes, hanggang Sabado, Linggo lang daw, magiging close. Ay, mali po yun. Abide in me, and I in you. Iwanan po yun. Abide in me, and I in you. Sabi po ng verse 4. Pag tayo nag-abide sa Kanya, tiyak siya'y sumasa atin din. Ibig sabihin ng Panginoon, pag kayo'y nananatili sa akin, ako din ay nasa inyo. Hindi naman pwedeng tayo nakikipaglaro sa kasalanan and then kasama natin ang Panginoon. Hindi naman pwedeng ganoon. Pwede bang yung isang paamoy nasa mundo at yung isang paamoy nasa simbahan o nasa Panginoon? Hindi pwedeng ganoon. Hindi pwedeng maligamgam. No? Kailangan kung tayo nasa Diyos, sa Diyos lang talaga. Kung tayo nasa mundo lang tayo. O kung tayo ngayon nasa kasalanan, nagtatampisaw sa kasalanan lang tayo. Hindi pwedeng sabihin natin na, Lord, medyo maglalaro muna ako ng kasalanan. Hindi pwedeng ganon. Hindi sa ating mananahan ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Mananahan ng Espiritu ni Kristo sa buhay natin, gaya ng kanyang sinabi sa Roma chapter 8, verse 9. No? The Spirit of Christ lives in us. No? If we abide in Him. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, kanino bang Espiritu ang nananahan sa atin? Tanungin po natin ating mga sarili. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, kanino bang Espiritu ang dapat manahan sa atin? Espiritu ba natin? Hindi po. Espiritu ni Kristo. Nananahan sa atin ang Espiritu ni Kristo mula nang tanggapin natin siya. Sabi po yun sa Roma 8 verse 9. Wala po dapat tayong duda, alinlangan doon. Maniwala tayo. His words are very true. Yun ang sinabi ni Jesus, na manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo, ay katulad din ng binabanggit sa Santiago, Kabanata 4, talata 8. Ano yun? Sabi daw, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ito ay katulad din ang sinabi sa Santiago, Kabanata 4, talata 8. Lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Come close to God and He will come close to you. Amen. Sa verse 5, binabanggit ni Jesus muli, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Ibig sabihin,
For without me, you cannot bear much fruit. Maliwanag po. Malinaw sa talatang ito, we can do nothing without Christ. Magiging incapable, powerless, useless tayo kung hindi tayo mananatili sa Panginoon. Pero ang resulta ng manatili kay Jesus, we will have an abundant life. Ano yung sabihin ng abundant fruit? We will have abundant fruit. Meaning, meron tayong fruitful life. In order for us to bear fruit, we must be attached always to the vine. And the vine is Jesus. Hindi po pwedeng hihiwalay tayo sa ating Panginoon. Kung tayo ay sinasabi natin tayo Kristiyano na, sinasabi natin tayo nakakonekta sa Panginoon, we're connected, tayo nakaumpong, panatilihin po natin yun. Hindi po pwedeng kakalas tayo. No? Sabi nga, till death do us part. That is yun yung ating sinumpaan kung tayo ay nakipag-ugnayan o nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Intimate dapat. Hindi pwedeng malamig, maligamgam. Kay Jesus, nagmumula ang buhay natin. Hindi mabubuhay ang mga sanga mula sa sarili lamang nito. Kung ito ay hindi konektado o nakadikit sa puno. It needs to be connected to the vine, always. As Christ believer, we need the spiritual nutrition so that we get from God. And we can only obtain it if we abide in Christ. Naniniwala po ba tayo, the closer we are in Christ, the more fruits we can bear. Ulitin ko po. Naniniwala po ba tayo, the closer we are in Christ, the more fruits we can bear. And to come more closer, kailangan natin ng constant communion with Him through the Holy Spirit. Para lalo tayong mamunga, let's continue to be in Christ. If we want to bear fruit, we must stay close to God. Because there's no way. The secret to bearing fruit is to abide in Christ. Naliwanag po yun, no? Is to abide in Christ. Isa pa, kung close lagi tayo sa Panginoon, kung close tayo lagi sa Panginoon, nagiging katulad din natin siya sa kanyang mga katangian. No? Nakukopya natin ang godly character ni Jesus. Yung Christ-like attitude, yung Christ-like nature of Jesus. Gusto niyo ba yun? Jesus becomes our model of His character. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 1 at sa unang Corinto chapter 11 verse 1, imitate God in our lives. Ibig sabihin nun, imitate God means therefore in everything you do, whatever you do, no? In all things you do, because you are their children, live a life filled with love, compassion, forgiveness, following the very example of our Lord Jesus Christ. Magkakaroon lang tayo ng Christ-like character kung lagi tayong malapit o close sa Kanya. Sabi nga ng mundo, kung sino ang close mo, ibig sabihin kung sino lagi mong kasama, nagiging magkatulad na kayo sa kilos, aksyon, salita at gawa. Agree po ba kayo? Amen. Pangatlo, to bear fruit, we must trust God. Importante po ito. We must trust God. Why? Importante po ito. Since we dedicate our lives to Jesus, since we accept Jesus as our Savior, our Lord, ginawa natin siyang Panginoon, hindi dapat magtiwala tayo sa Kanya. You cannot tell that, Lord, you are my God, but you're not trusting Him at all times. Dapat lagi tayo nagtitiwala sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kailangan maging tapat at patuloy lamang tayo maglagat ng tiwala sa Diyos. Tandaan natin, God is faithful to us. Napakatapat po ng Diyos. Even sometimes, or most of the time, we are unfaithful to Him in our relationship, in our
connection with Him. Kahit minsan hindi natin maintindihan ang kanyang kalooban para sa atin, kahit hindi pa agad nasasagot ng ating mga kahilingan at mga nilanais sa mga panalangin, maraming nakasulat sa Biblia. Trust me, trust God, or believe in God. Isipin natin, bahagi ng ating pagkakaroon ng bunga ay ang ganap at tunay na pagtitiwala lamang sa Kanya. Kung tayo ay mga Kristiyano, magtiwala, may magagawa, at kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pang-apat, to bear fruit, we must obey God. We must obey God. Kumusta naman ang ating pagsunod sa Diyos? Living out our obedience is quite different from what we do and say. Minsan po, madali po natin sabihin na, Lord, susunod po ako tulad ng ginawa nating pagpapahayag ng ating relasyon. Susunod po ako. No turning back. I will follow you in whatever ways. No? Susunod po ako. Handa po akong sumunod. Handa po akong magsakripisyo. Handa po akong magbigay ng panahon. Handa po akong magpagamit ng aking mga talento. Handa po akong magbigay ng aking mga ikabuhan at pasasalamat. Kaya nga sabi ko po ay living out our obedience is quite different from what we do and what we say. Madali pong sabihin na tayo Kristiyano na, pero ang kadalasan na hirap gawin ay ang pagsunod. Hindi lang po totoong pagsunod sa kanyang kalooban, utos at plano niya sa ating buhay. Problema yan sa maraming Kristiyano. Alam nila ang sinasabi ng salita ng Diyos, pero di naman sinusunod ito. Halimbawa po, wag po kayong magagalit, no? Sa pagsamba na lamang kong linggo, sinasabi sa Hebreo, Kabanata 10, talata 25, huwag natin kalilimutan ang pagdalo sa pagtitipon gaya ngayong Worship Sunday. Yan. Pastor, hindi naman po tayo pwedeng mag-worship ngayon dahil pandemic. Totoo po yun. Pero alam niyo po, meron naman pong way. Yan. Ano po yun? Ito po, online na nga lang, di pa tayo makapanood. Hindi man lang tayo magbigay ng oras. Maging sa panawagan, sa sama-samang virtual na pananalangin. Yan. Iilan lang po ang mga nakakadalo sa ating mga virtual na pananalangin o sa mga devotion natin. Po. Paano ba tayo masasabing nakakasunod kung hindi man lang natin ito nagagawa? No? Sabihin natin na maging sa ating pagkakaloob, maging sa ating pagbibigay. No? Hindi po dahil ngayon ay pandemya o naka-quarantine po tayo ay hindi na po tayo magbibigay ng ating mga ikabuhan lugar pasasalamat. No, kasama po sa ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ang pagkakaloob. So, wag po natin kalimutan ang pagkakaloob, lalo na po ito ay kailangan ng ating iglesia. No, paano pa kaya ang ating personal na pananalangin? Ang problema, madalas kulang tayo sa commitment sa paglilingkod, sa ministry o gawain ng Panginoon, o kaya talagang wala. Sabi pa nga, gamitin daw natin ang ating mga talento at mga regalong kaloob o gifts na bigay niya, pero hindi natin ginagawa ang mga ito para sa kanyang iglesia. Mas marami tayong panahon na ginugugol para sa mga personal nating mga kailangan. Nakakalimutan natin na mayroon tayong tungkulin sa ating Panginoon. No? Tayo may tungkulin na sumunod sa Kanya. Tanong, nasaan po ang pagsunod doon? Isipin natin, ginagawa ang pagsunod sa Diyos out of our love to Him and not out of our obligation. Sabi po nga sa Santiago, Kabanata 1, talata 17, hindi lamang sapat na pinapakinggan ang mga salita ng Diyos. Bagkus, isinasagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsunod natin. Maraming Kristiyano ang ganito.
Magaling lamang sa gawa, kulang sa gawa. Maraming kaalaman sa Bible, yun nga lang, kulang naman sa aplikasyon sa buhay. Kaya nga sinasabi natin tayo Kristiyano, dapat lang sumunod tayo sa kanyang mga salita. Sabi ni Pam Forster, God's Word must take root in our hearts if Christ is going to abide in us. Alam niyo po, minsan marami tayong excuses. Lord, pasensya ka na, marami kong ginagawa. Lord, pasensya na, hindi talaga ako magawa ito. Alam niyo po, binigyan na sa atin ng Panginoon ng lahat ng pagkakataon at oras. Ngunit talagang minsan ay marami tayong mga dahilan. Pero ang tunay pong mga Kristiyano ay higit na binibigyan natin ng pansin ang ating relasyon sa Panginoon bago ang lahat. No? Alam po ninyo, the secret of fruit bearing can be summed up in one word. Ano po yun? The secret of fruit bearing as believer can be summed up in one word that is called obedience. John 15 verse 10. Because bearing fruits requires obeying God. Ulitin ko po. Because bearing fruits require obeying God. Kung ikaw ay isang mature na believer o Kristiyano, dapat ang maging tanong mo sa sarili mo ay ganito: what can I do now to His church instead of what the church can do to me? Parang one-sided lang ang dating kung laging naghahanap tayo ng makukuhang pakinabang sa ating church. Malinaw, if we abide in Christ, dapat nakikita ito sa resulta ng ating buhay o uri ng pamumuhay. Tandaan din natin, ang abiding in Him ay katumbas din ng following and obeying Him. Panglima, Jesus give us power to bear fruit. Hindi naman sasabihin ng Panginoon na magbunga kayo kung hindi naman natin siya kasama. Kaya nga sabi niya, I am the true vine and you are the branches. Ibig sabihin, partnership. No? Meron tayong partnership with the Lord. Siya yung puno o siya yung puno ng ubas at tayo mga sanga. Ibig sabihin, sa Kanya tayo kumukuha ng kapangyarihan. Sa Kanya tayo kumukuha ng nutrients upang patuloy na maging malusog ang ating pananampalataya. Jesus give us power to bear fruit. Anong power kaya tinutukoy dito ni Jesus? Di ba sa electrical connection, merong positive at negative? Ang negative means no power if we don't abide. Sabi ng talata, as the branch has no power to bear fruit of itself. Ulitin ko po, as the branch has no power to bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither you unless you abide in me. Sabi ni Jesus. Positive naman means power if abides. I am the vine and you are the branches. The one abiding in me and I in him bear much fruit. As this truth, for without Jesus, we can do nothing. Kailangan meron tayong power. Kailangan connected ka sa source of power and life, who is only our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, habang tayo ay nagbubunga, dapat patuloy tayong nagre-rely sa ating Panginoon. Patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya lamang. Sinasabi po natin tayo mga Kristiyano na, kung ganon, panatilihin po natin ang pagiging Kristiyano. Hindi lamang pala basta Kristiyano. Dapat totoo, tapat, at tunay ng Kristiyano. Kasi kapag tumalikod po tayo at inalis mo si Christ, matitira na lang doon ang sinasabi mong, matitira na lang doon sa sinasabi mong ikaw ay Christian, ay I-A-N. It means, I am nothing. So means, you are useless.
Para lalo tayong magbunga, kailangan merong pagdaanan tayo, pruning process. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Meron pinagdadaanan tayong pruning process na kung saan pinuputol o inaalis ng Diyos yung mga pangit na bahagi sa buhay natin, lalo na yung kasalanan. Di magandang karakter, ugali, pag-iisip, gawa, kilos, at mga masasamang pagdanasa. No? God is the master gardener and He prunes us by making each cut count so we will bear much fruit. Sabi niya, sinasaway ko, pinapalo ko ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging mas gasig kayo pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. No? Di po ba? Yung kasalanan minsan ang talagang mahandang sa atin upang tayo ay lumago. No? Kung tayo Kristiyano na at patuloy, lagi ka sa kasalanan, hindi ka na nakaalis sa kasalanan na yun, at paulit-ulit ang kasalanan na ginagawa mo, check yourselves. You will not bear fruit for the glory of God. No? If we continue in our sins, sinning against our holy God. So, maliwanag po yun, ano? No? Tandaan natin, hindi lamang basta abiding, kundi isang abiding relationship ang patuloy na dapat ma-develop sa buhay natin bilang mga Christ believers. The bottom line is this: if you want to bear fruit, we must stay close to God and Jesus. There's no other way. God and Jesus commands and expect us to bear good fruit, not just an ordinary fruit, but the fruit of the Holy Spirit. No? Alam po natin yung bunga ng banal na Espiritu, no? Yung po yung dapat makita sa buhay natin. Ito po ba ay nakikita sa buhay natin? No? Now that we know all this, we must understand how we can produce the fruit of the Holy Spirit. Naalala niyo po ba yung parable of the fig tree? Di ba sinumpa ni Jesus yun? Puno ng igos kasi wala itong nakitang bunga. No? Dapat sa ngayon, nabubuhay na tayo sa bagong pagkatao. Kalimutan na natin ang lumang pagkatao dahil patay na tayo doon. Hindi tayo magkakaroon ng totoong bunga kung di tayo mamamatay sa lumang buhay. Tulad ni Kristo na namatay sa mundo, magdadala ito ng bunga sa buhay ng mga tao. Gaya ng sinabi ni Jesus sa John chapter 12 verse 24, pakatandaan ninyo, hanggang hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng saga. Ganito rin po ang in-expect sa ating Panginoon. Ang kamatayan ni Kristo ay nagbunga ng ating pagkakaligtas. Ito ay nagbunga ng kaligtasan ng mga tao. Yun lamang kung mananampalataya tayo sa Kanyang ginawa sa krus at tanging tinatanggap natin siya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kumusta naman kung pagsunod natin? Makikita ito sa uri ng pamumuhay natin. Di po ba? Ang isang puno ng mangga ay magbubunga ng mangga. Ang isang puno ng kaimito ay magbubunga ng kaimito. Kaya sabi ko, kumusta naman po ang pagsunod natin sa Diyos? Makikita ito sa uri ng pamumuhay natin. Ano po kaya magiging consequences kung hindi magbunga ang mga Kristiyano? What are the consequences if a believer fails to bear fruit? Alam po ninyo, may babala sinabi sa inyo sa mga believers na hindi tunay sa kanilang faith at hindi nagkakaroon ng bunga. Sinabi niya sa Mateo 7 verse 19, Mateo 7 verse 19, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Take note, punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Dagdag pa ni Jesus, John 15 verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon
gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at ihagis apoy at sinusunog. Ito na yung tinatawag na judgment time. At totoo, nakakatakot ito para sa mga di totoong believers. Di ba ganoon din ang ginawa ng Panginoon doon sa tamad na alipin sa Mateo chapter 25 verse 26, "You wicked and lazy servant." Ano ang nangyari sa kanya? Tinapon sa kadiliman sa labas o sa outer darkness at walang silbing tauhan na mananakis siya at pangangalit doon ang kanyang mga ngipin. Ayon po yan sa Mateo 25 verse 30. Habang narito pa tayo dito sa mundo, naway maging tapat, tunay tayong Kristiyano sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, sa paglilingkod, sa pagsamba, sa paggawa ng mabuti, sa pag-akay ng mga tao, patungo sa paanan ni Jesus. Believers are called not only to bear fruit, but an abundant fruit. The kind of fruit that lasts. The challenge set before us is what we can do to increase our fruit. It is only by abiding in Christ that we can be fruitful. God wants us to be fruitful. Sa aking pagwawakas, ang mga Kristiyano ay may pananagutang magkaroon ng masaganang buhay. Mahalaga sa Panginoon na tayo'y mamunga bilang kanyang mga tinawag at pinili. Dahil ganito ang kanyang sinabi sa John 15 verse 16, "Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga." At ito po ang pangunahing layunin ng mga Kristiyanong mananampalataya dito sa lupa kung bakit tayo'y iniligtas niya. Tayo pong mga Kristiyano ay may pananagutang mamuhay ng mabunga. Pakatandaan, subalit hindi tayo magkakaroon ng maraming bunga kung hindi tayo mananatili ng tapat, totoo, kay Kristo Jesus. Dahil kung nakahiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating love feast, agape meal. Dahil kayo po ay unang linggo ng buwan ng Mayo, tayo po ay magsasagawa ng ganitong gawain ng pista ng pag-ibig or agape meal. Agape is the New Testament Greek word for self-giving love. In the Christian tradition, an agape is also the name for informal meals and times of togetherness and mutual sharing, which remind us of all those early Christians. Love feast and the unity that the Spirit continues to give us. How wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in harmony. Welcome to this meal. In the name of Christ, we come to share in God's love. We come to share our food and our lives. We come to share bread together and offer ourselves to each other. We come to express our faith and our thanks. May God bless this food and this fellowship. As we share our food, we give thanks for this abundance, and we remember those who do not have enough. May God give food to those who are hungry. May God give us a hunger for justice and a determination to serve those who hunger for food. On the table, in the midst of this community or household with whom Christ is present, we set symbols to remind us of His promises to us. A candle to
to remind us of the way. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. A water, to remind us life, whoever drinks the water I gave them will never thirst. Indeed, the water I gave them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Bread, symbol to remind us of God's love. I am the bread of life. The bread that I shall give is myself for the life of the world. God, we welcome your presence with us. May the food and companionship we share nourish our bodies, hearts, and minds. And may our spirits be refreshed as we live in the light of your presence. Be with us now and at all times and places. Amen. For the celebration, we use the method of instinction, that is, the bread shall first be passed around and each family member shall dip the bread into the cup and serve it to one of the family member to the side of them. Behold the progress of our feast. Our meal is ended, but God's banquet continues as we stay from this place. Let us take the banquet into the world and never give up until all people are fed. May the peace of Christ be upon us and may be channels of peace and justice. Amen. Ang pagkakaloob ng mga ikapu, handog at pasasalamat. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako. Deuteronomio, Kabanata 8, Talata 18. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Bless God forever, bless His friend. Praise Him in creatures here below. Praise Him above heaven and earth. His Father, Son, and Holy Mapagbiyaya namin Diyos Ama, naririto ang iyong mga anak, patuloy na tumutugon sa pamamagitan ng pagkakaloob ng aming handog, ikapu at pasasalamat. Bunga po ito ng aming pagpapagal, ngunit alam po namin ang lahat ng ito ay nagmumula lahat sa inyo. Aming Diyos, malugod po namin ibinabalik ito sa inyo upang patuloy na makatugon sa pangangailangan ng Iglesia at sa mga gawain sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak at patuloy na ibalik ito ng siksik, digdig at umaapaw. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Makapangyarihan naming Diyos, tunay po kami muling nagpapasalamat sa isa na namang gawain ng aming pagsamba ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, tunay na hindi po hadlang ang aming hindi pisikal na pagsasama-sama upang ipagpatuloy po ang pagsambang online. At alam po namin na kami patuloy na binibigyan niyo ng mga salita na siyang nagpapalakas ng aming spiritual na buhay. Amin naman napakinggan po namin ang inyong mga salita na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala na kami ay manatili sa inyo sapagkat tunay na kami ay hindi makapagbubunga sa aming mga spiritual na buhay kung kami ay walang pagkakaugnay sa inyo. Amin pong patuloy na aalalahanin ng inyong mga salita na siyang nagbibigay paalala sa amin na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na inyong mga salita ang siyang nagpapalakas ng aming pananampalataya at maging ang aming pagtiwala sa inyo na kayong patuloy na kumikilos sa aming buhay. Salamat po sa mga salita nito na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala na kami ay patuloy na magkaroon ng malalim na kaugnayan pa sa inyo. Aming Diyos, amin pong idinadalangin sa umagang ito ang patuloy na paglago ng aming mga members sa lugar na ito. Alam po namin, Panginoon, na may mga bagay po na hindi po namin nagagawa. Ngunit sa pamagitan po ng mga virtual or online ay kami po ay nagpapalakasan. Nadalangin ko po ng aming mga members ay patuloy na lumago sa kabila ng ganitong kalagayan sa kanilang spiritual na buhay. Patuloy silang makinig ng inyong mga mensahe sa pamagitan ng aming pong pagsambang ito at maging sa aming mga devotion, maging sa aming pong mga pagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Hiling po namin, Panginoon, ang patuloy namin ilalapit ang aming bansa ngayong umaga. Tunay, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbibigay ng kaayusan, lalo na po sa panahon na ito ng pandemya, na naapektuhan po ang aming ekonomiya, ang patuloy na pagtatag ng aming ekonomiya, Panginoon, at maging ang pagkakaroon ng trabaho sa mga nawalan ng trabaho, at maging sa mga negosyo, Panginoon, ito ay patuloy na lumago. Alam po namin, Panginoon, ang epektong ito ng pandemya ay malaki pong bagay sa kabuhayan ng mga tao na ngayon po, Panginoon, ay naghihirap at patuloy po, Panginoon, na kayo ay mamagitan, Panginoon. Dadalangin din po namin, Panginoon, na bigyan niyo po ng karunungan ang aming mga pinuno ng aming pamahalaan mula sa aming Pangulo at sa kanyang mga kasamahang mga government officials, Panginoon, upang ito pong hakbang, mga tamang hakbang at paraan ay kanila pong isagawa upang malabanan po ang krisis na ito na patuloy na nananalasa sa aming bansa. Nihiling po namin, Panginoon, na ingatan niyo rin po ang aming mga mamamayan na ngayon po, Panginoon, ay nagkakaroon po ng maraming pagkahawa sa iba't ibang dako ng aming bansa. Na dinadalangin ko po, Panginoon, nawa ay bumaba na ang mga pagkalat ng virus na ito sa iba't ibang lugar. Dalangin ko rin, Panginoon, na kayo po ay mamagitan upang mawala na po ito sa aming paligid. Kami po ay lumuluhod sa inyo na tulungan niyo po ang aming bansa. Sampu ng mga mamamayan namin, Panginoon. Hinihiling po namin na gumaling na rin po yung mga tao na nagkaroon po, Panginoon, ng infection o nagkasakit ng COVID na ito. Hinihiling po namin na sila ay makarecover, sila po ay makabalik na sa kanilang mga pamilya, at tunay, Panginoon, na sila ay hindi na malagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Dalangin din po namin ang katagumpayan ng vaccination program ng aming pamahalaan. Dalangin po namin, Panginoon, nawa ay dumating na po yung mga kinakailangang vaccine upang ito po ay maging kasangkapan sa paglaban po sa COVID na ito na nasa aming paligid. Hindi po namin, Panginoon, na tunay, Panginoon, na kami po ay matapos na
matapos na po ang pagsubok na ito na naranasan ng buong mundo, hindi lamang ng aming bansa. Alam po ng Panginoon na marami na pong buhay ang nawawala at patuloy po na nagkakasakit dahil sa pandemya nito. Iniling din po namin, Panginoon, ang inyong pong pag-iingat sa lahat ng mga manggagawa at maging sa pinuno ng aming iglesia mula po sa aming obispo. Ingatan niyo po sila, ang aming po mga district superintendent at maging ang mga manggagawa na nakatalaga sa bawat iglesia. Patuloy po dinadalangin namin ang inyong pag-iingat, aming mga pastor, diakonesa, at maging ang aming mga laiko sa bawat iglesia. Dinadalangin po namin ang patuloy din na proteksyon sa aming mga sarili, sa mga sakit na ito, maging Panginoon sa mga mahal sa buhay namin, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at lahat, Panginoon, ay makaiwas po. Tanging kayo po, Panginoon, ang siyang bibigay sa amin ng proteksyon at pag-iingat sa sakit na ito. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na kayo ang Diyos na makapangyarihan at alam po namin na kayo ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Tunay po na ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng aming pong idinulog sa inyo ngayong umaga. At maingat po namin binabalik ang lahat na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumatin ngayon ang basbas at bendisyon mula sa ating dakilang Ama na laging puspos ng pag-ibig at kahabagan mula sa ating Panginoong Hesus na siyang naging daan ng kaligtasan mula sa Banal na Espiritu na siyang gumagabay, nagtuturo sa pamumuhay na may kabanalan. Sumating lahat ito ngayon, bukas at magpasawalang hanggan. Amen.